So eto, natandaan nyo ba to? Tingnan nyo naman dito, kung yan ang pipiliin nyo, si Sarang Pusit ninyo, sabihin nyo wala tayong resibo. Ito, Local Government Code. Ang mandato ng LGU is to promote peace and order. Pakinggan yung maigi to, mga kababayan. And that justifies kung bakit ang mga LGUs ay mayroong confidential fund. Now, I wish to share this slide showing the LGUs which have the huge or the biggest number of confidential fund. Dito pinakita ni Luistro kung gaano katakaw sa pera ang mga idol ninyo. Sino ba mga idol ninyo, mga DDS kayo? 'Di ba? Ang mga Duterte. Eto, mga kababayan, isang malaking ebidensya, matagal na nating tinatalakay ito. Alin? Ang confidential ng Davao City na kung saan ang namumuno ay mga idol ninyo na mga Duterte. Pakinggan ninyo. This is representing year 2022. Davao City has 460 million. Cebu City has 7.38 million. The City of Manila million. Makati City has 240 million. And Quezon City has 75 million. Grabe, di ba? Pansinin ninyo, Davao City, 460 million. Abay, halos lumamang sa Quezon City ng 400 million pagdating saan sa confidential fund. Etong confidential fund ay wala na ito. Oo. Wala nang tanong-tanong dito kasi nga ang katwiran ng mga Duterte nyo, confidential nga eh. Bakit kailangan ninyo pang busisiin? Confidential nga eh. Diba? Sila lang naman ang may gawa niyan. Diba? Nung dumating si Duterte, siya lang naman ang nagpasimuno ng mga confidential fund na yan. Gets nyo? Sige, pasok. Grabe no, laki. Banata mo, Kong Luistro. 120 million. Makati City has 240 million. And Quezon City has 75 million. Nakakapagtaka lang po kung bakit nalampasan pa ng Davao ang City of Manila, ang Makati, ang Quezon City. For Makati, Davao almost doubled the confidential fund. For City of Manila, it almost tripled. Grabe, no? Pero Manila, iyaan ang alin natin, capital ng Pilipinas. Capital city ng Pilipinas, Manila, mga kababayan. Pero yan, mas malaki pa sa Davao, 3 beses na doble ang confidential fund. Saan dinadala ng mga Duterte yan, mga kababayan? Tanungin nyo nga sa sarili ninyo. Saan dinadala ng mga Duterte ang limpak-limpak na salapi na yan? Nagaling sa atin yan. Hindi sa kanila yan. Pera natin yan. Hindi pera ng mga Duterte yan. Sana maintindihan nyo yan. Diba? Kaso parang hirap na hirap silang intindihin to, mga kababayan eh. Hindi ko ba maalam kung bakit hindi nila maintindihan. Napakasimple lang naman. Pasok. Ang Cebu City po was way left behind because it is only 7.38. So I just want to state for the record the huge disparity of the confidential fund of Davao City as compared with the other LGUs. We have on the screen Cebu City, 7.38. City of Manila, 120 million. Makati City, 240 million. Quezon City, 75 million. While Davao, it's skyrocketed to 460 million. Ay, grabe na. Di ba, mga kababayan? Mga kababayan, ang Davao, ikukumpara mo dito sa 4 na ito. Yung iba dyan, mga kababayan,
halos hindi naman nagkakalayo ng laki yan. Pero mga kababayan, dito na lang sa Cebu at sa Davao, di hamak naman mas malaki ang Cebu kaysa sa Davao. Pero yung confidential fund niyan, mga kababayan, abay, malayo. Oo, kakapranggot, mga kababayan. Parang sila kakapranggot na lang, lumalaban pa. Diba? Oo, magkano ang bag ng tax ng Davao City? Yan lang, mga kababayan. Malamang, kokonti lang. Pasok. May we request the Secretary to please flash the fourth slide. Hmm. This is the history of confidential of the VAUs. Aha. 2016, it is 144 million. 2017, it is 294. 2018, it's 420. 2019, it is 460. 2019 up to 2022, it is 400. Syempre, tatay ko Tatay ko, presidente Alangan naman ang bumaba yan. Syempre, lalong tataas yan, di ba? Basta presidente tatay mo, tataas yan. O, kukonsintihin ng tatay yan. Di ba? Maliit pa nga yung 460 million Si Pulong nga, 52 billion kita nyo mga kababayan. Tatay ko, presidente. Diba? Kukonsintin at kukonsintihin ng tatay yan, mga kababayan. Pasok. I just wish to state for the record, Mr. Chair, that while we acknowledge that the LGU is entitled to confidential fund because under Section 16 of the Local Government Code, bahagi po ng mandato nila is the promotion of peace and order. I just wish to state for the record that during this time, 2018 to 2022, the mayor of Davao City, I believe, is no less than the vice president. And I wish to state for the record narinig ninyo? Ha? Yung vice president yun, mga kababayan, ha? Pasok. Yung vice president yun. Doon nagsimula yung alin? Yung 460 million. Sige, pasok. The confidential fund that we're discussing. Nung mayor siya, mga kababayan sa Davao, yung vice president natin, yung 460 million, nag-umpisa yon kay vice presidente nung mayor sa Davao. Pasok. About the OVP, last quarter of 2022, and the first 3 quarters of 2023, the one in disposal is no less than our vice president as well. I wish to express I wish to lament that it seems to us that the confidential fund is being used comfortably. Kung ako sa inyo, kay Sara at kay Luistro, abay kay Luistro na lang tayo. We have to emphasize that it is addressing a very important reason, and that is the promotion of peace and order, conduct of surveillance activities, including matters concerning national security. And if this is the case, Mr. Chair, I believe that the COA has to be very strict concerning the very loose, the very light, and the very few requirements which are being imposed in procurement and even liquidation of confidential funds. What I wish to point out, Mr. Chair, maluwag tayo sa confidential fund because we give value to matters concerning peace and order and national security. However, Mr. Chair, I observed na ito pong kaluagan na ito ay nagiging dahilan kung bakit ang COA ngayon are issuing the notice of disallowance, and even this Congress is prompted to conduct an inquiry in aid of legislation. I wish to manifest my observation that the irregularities which have been observed
in the utilization of confidential fund in the office of the Vice President should be checked as well with respect to the utilization of confidential fund of the VAU City during those time that the mayor is no less than our Vice President. I submit, Mr. Chair. Thank you. Mahina, no? Pasensya na kayo ha, wala tayo sa studio kasi nasa ibang lugar tayo kaya mahina. So ayan na nga, binanatan na ni Luistro si Sara nyo. Ha? Mga kababayan, kaya nga marami nakakapansin si Luistro kumpara kay Sara nyo. Ha? Nagmumukhang nagiging mukhang basura. Sino? Si Sara nyo. Kita nyo yung speech nung alin? Nung nakaraang araw. Ha? Habang nandoon sino yung dating Yusek niya si Marcelo ba yun? Hindi, yung matandang babae, Boss Mike. 'Di ba anong nangyari? Biglang nagpa-press ko ng gaga. Bigla-bigla nataranta at kung ano-ano na lang sinasabi niya. At ngayon, mga kababayan, binabanatan niya na si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo? Wala talaga. Ganun talaga ang mga Duterte. Si Mercado, sorry naman, si Mercado. 'Di ba yung Yusek niya? Anong ginawa? Biglang nagpa-press con. Bakit? Kasi alam niya nasaktan siya doon. Bakit? Alam niya, totoo yun. Kaya anong ginawa niya? Gumawa siya ng press con niya. Pero mo sa press con, pwede kang sa press con, makakagawa ka samantalang doon sa Congress na dapat na humaharap ka. Ikaw humaharap? Bakit? Magtrabaho? Gusto mo yung sa'yo lang ang mahalaga bagay? Ganun. Nawala na naman, sorry. Ganun ganun na nangyayari mga kababayan Basta banatan sila. Babalik sila, babanat din parang pusit nga. Pag nasusukol na, buga ng tinta. Di ba? Ganun. Tama si doon si Franz Castro. Pag nasusukol sila, bumubuga ng tinta. Kaya pag binanata mo sila, sigurado may banat din sila. Imbis na magpaliwanag, hindi sila magpapaliwanag. Babanatang ka at gagawa sila ng kwento para tirahin ka at sirain ka. Ganon sila. Our beloved Boss Mike Severa.